papunta na tayo sa section sa Galatians kung saan mahirap na i-interpret. Okay. Yun ang pinakauna nating dapat i-confess. Pero, aabot yan hanggang chapter 4, no? Medyo gagaan na ulit yung passage natin pagdating ng chapter 5. Kasi application na yon. So, etong dulo ng chapter 3, chapter 4, pupunta na tayo sa hard roads. Pero, babalikan natin yung pinaka-purpose kung bakit sinulat ang Book of Galatians. Sinulat to ni Apostle Paul dahil merong mga bulaang tagapagturo na nagtuturo doon sa church sa Galatia. May mga church sa Galatia, yun ay isang lugar, at nagtayo sila doon ng iglesia at pumasok sa mga iglesyang yun, yung mga maling tagapagturo, mga teachers ng false gospel, at tinatawag silang mga Judaizers. Ito yung turo nila. Kapag sumunod ka sa batas, yon ang kaligtasan. Kapag nagpatuli ka sa ilalim ng lumang tipang seremonya, doon ka magiging Kristiyano at doon ka magpapatuloy bilang isang Kristiyano. Kaya ito yung apila ni Pablo mula chapter 1 pa lang, na nag-apil siya sa curse. Sinabi niya, sumpain nawa kung sino man yung mga ngaral ng ibang ebanghelyo. Kahit may anghel na bumaba sa lupa at mangaral ng ibang katuruan, kabaliktaran ng tinuturo nila Pablo, sumpain nawa. Kahit anghel, sumpain. At kahit mga apostol ang magturo ng taliwas na ebanghelyo, maging siya. Pinailalim niya yung sarili niya. Kahit ako, pag iba na yung tinuro ko, sumpain ako ng Diyos. At nilahad yan mula chapter 1 hanggang chapter 3, pinakita sa atin ni Apostle Paul na mula sa karanasan niya, tinawag siya mula sa biyaya ng Diyos para maging mananampalataya, ipahayag yung totoong ebanghelyo. Siya ay binigyan ng kanang kamay ng pakikisama ng mga apostol. Meron siyang itinama na isa pang apostol dahil sa mali na pamumuhay na hindi ayon sa ebanghelyo. Payak na sinabi niya, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pananampalataya lamang. Chapter 2, verse 19, paulit-ulit niyang sinabi. At dito sa chapter 3, pinakita niya sa atin mula sa karanasan, hindi tinanggap yung Espiritu ng Diyos dahil sa kautusan, kung hindi dahil sa pananampalataya. Umapila siya sa kasulatan. Sinabi niya mismo, nakasulat sa lumang tipan, pangako kay Abraham, pananampalataya lamang. So mula chapter 1 hanggang dito, paulit-ulit si Apostol Pablo na tinuturo, tinutuligsa yung maling katuruan na magdadala sa mga tao sa impyerno. Dadalin sila sa walang hanggang kapahamakan. Umaasa sila, tatanggapin sila ng Diyos dahil sumusunod naman daw sila sa kautusan. Dahil ang pagtitiwala nila ay meron silang nagawa kahit papano na pagsunod sa Diyos. At sinabi ni Apostol Pablo, bulaan. Mali. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil sa may ginawa tayong seremonya. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil sa meron tayong sinunod na kautusan. At mula dyan, nagtutuloy si Pablo dito sa talata natin. Dito sa chapter 3, verse 15 hanggang verse 25. Dito, hayag na hayag, very obvious na kino-compare ni Apostle Paul yung pangako kay Abraham sa yung kautusan kay Moises. Dalawa yan. He's comparing both. Pangako kay Abraham at kautusan sa ilalim ni Moises. Dahil yung ini-insist ng mga false teachers, maliligtas tayo sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya itinataas ni Pablo yung pangako kay Abraham. In many points, mas priority, mas mataas yung pangako kay Abraham kesa doon sa kautusan kay Moises. Nakita niyo yung may number dyan na 430 years. Ang ibig sabihin ni Pablo, no, na unang nangako yung Diyos kay Abraham, 430 years later, dumating si Moises, binigay sa kanya yung kautusan. Yung kautusan na yon, hindi niya binaliwala
yung pananampalataya lang na pangako kay Abraham. Hindi yung later covenant ang nag-aanal doon sa prior na covenant. Chapter 3, verse 15 to 17. At yung pangakong binhi na si Jesucristo, yung pangakong pananampalataya lang kay Jesucristo, sinabi niya yun sa verse 18, tinatanggap yun hindi dahil sumunod tayo sa kautusan. Nangyari yun at tinatanggap yun dahil sa pananampalataya lang. Kaya dito hinayag na ni Pablo, sabi niya, then, kung hindi pala kautusan ni Moises yung daan patungo sa Diyos, why then the law? Ba't pa binigay yung kautusan kay Moises? Thank you, bro. Bakit pa binigay yung kautusan kay Moises? Bakit pa may kautusan totally? Anong purpose ng Ten Commandments? Anong purpose ng ceremonial law sa Old Testament? Para pa saan? Yung mga kautusan na yon, yan yung sinagot ni Apostol Pablo. Verse 19, binigay yung kautusan para mas lalong ipakita yung pagkamakasalanan natin. Yun yung purpose. Kaya binigay ng Diyos yung kautusan, hindi para maging daan papunta sa Diyos. Binigay niya yung kautusan para mas lalong ihayag na makasalanan tayo. Verse 19, why then the law? It was added because of transgressions. Dahil mismo sa mga paglabag. Paglabag doon sa kautusan. Verse 21, it cannot give life. Yung kautusan, hindi niyan kaya magbigay buhay spiritual. Hindi niya tayo bigyan ng pagkakristyano. Hindi niya tayo mabibigyan ng pananampalataya. Hindi niya tayo mabibigyan ng biyaya. Hindi niya tayo mabibigyan ng awa. Hindi niya tayo mabibigyan ng ebanghelyo. The law cannot give life. Verse 21. Rather, ang kautusan ay magtuturo sa atin na kailangan natin ng buhay at katwiran at kaligtasan. Yun yung purpose ng law. Verse 22 hanggang 25. Sinasabi ng kautusan, hindi mo kaya sa sarili mo, ang pagsunod mo ay hindi kaligtasan, ang seremonya ay hindi katwiran, therefore, magkaroon ka ng malay, magkaroon ka ng kamalayan na kailangan mo ng katwiran, buhay at kaligtasan. Tinuturo niya tayo sa daan ni Kristo. Ang kautusan ay hindi kaligtasan pero tinuturo niya tayo sa daan ni Jesucristo. Kaya't ito yung mensahe natin ngayong umaga. Ang kautusan ay hindi ang ebanghelyo. Hindi ito makapagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, ngunit ito'y nagsisilbing tagapagturo sa pangako ng kaligtasan ni Kristo Jesus. Yun yung message natin ngayong umaga, that the law is not the gospel. The law is not the gospel. It cannot save us from our sins, but it serves as a pointer to the salvation promise of Jesus Christ. Alalahanin niyo sa Book of Galatians, hindi ito isang eskandaloso o immoral na iglesia. Hindi ito katulad ng Corinthian church. Sa Corinthian church, napakaraming scandals, napakaraming immoralities, napakaraming problema na meron sila doon. Pero itong Galatian church, wala sila nun. Wala sila nung sexual scandal ng Corinthians. Pero ganito katindi yung pananalita ni Pablo. Dahil ang problema na meron sila ay ebanghelyo. Hindi nila tamang naiintindihan ano yung kautusan, ano yung ebanghelyo. Isipin nyo, maging yung iglesia na merong mga eskandalo at imoralidad ay merong pag-asa. Dahil merong tamang ebanghelyo. Pero itong isang iglesia na okay naman, pero mali yung ebanghelyo, ito'y nasa bingit ng kamatayan. Ito'y walang tamang katuruan, magdadala sa mga tao sa impyerno habang iniisip nila
napapunta sila sa Diyos. Kasi mabait naman sila. Kasi sumusunod naman sila sa ilang kautusan. Ito yung trahedya sa aklat ng Galacia. At ito yung tinatama ni Apostol Pablo. Very big deal sa kanya. Anong big deal sa kanya? Yung false gospel. Anong big deal sa kanya? Napaka-importante sa kanya yung tamang uri ng ebanghelyo. Kapag medyo nahihilo na tayo, yung ilan sa inyo, meron tayong mga BP monitor. Meron mga pag-check ng blood pressure para makita natin kung high blood o low blood. Pero yung BP monitor na yon, para makita kung meron tayong problema. Meron tayong karamdaman. Pero walang isa sa atin ang iniisip na yung BP monitor na yon kaya tayong pagalingin. Hindi nyo kinakain yon. Kainin ko nga to, gagaling ako. Hindi. Ang purpose nun ay para ipakita kung meron tayong problema. Hindi purpose ng BP monitor para pagalingin tayo. Yan ang kautusan. Ang kautusan ay binigay para makita kung ano yung problema natin. I-diagnose tayo, ipakita yung pagkamakasalanan natin. Pero yung kautusan, hindi siya gamot. Hindi siya solusyon. Hindi siya ebanghelyo. Hindi siya yung kaligtasan. Isa itong importanteng kaalaman, isang payak at basic at foundational na katotohanan na meron tayong pag-iisip at paghihiwalay kung ano ang kautusan at ano ang ebanghelyo. Ang kautusan ay hindi ebanghelyo, pero ito'y nakakatulong para dalhin tayo sa tunay na daan ni Hesukristo ng kaligtasan. Pero bakit nga ba itong kautusan, hindi niya tayo kayang iligtas? Bakit? At papaano nito dinadala tayo sa Panginoong Hesukristo? Now, we will see two descriptions ng kautusan dito sa talata natin. The Apostle Paul used two metaphors, two descriptions para ipakita kung ano yung purpose ng kautusan. Una, the law as a prison. And number two, the law as a guardian. Ginamit to ni Apostol Pablo dito sa talata natin. Sinabi niya, ang kautusan ay nagbibilanggo, ang kautusan ay isang bilangguan, at ang kautusan ay isang guardian, isa itong tagapag-alaga. So, ang kautusan ay isang bilangguan. Sa verse 23, nung sinabi diyan na tayo ay binilanggo hanggang dumating yung pananampalataya doon ay yung paghahayag kay Hesukristo bilang Mesiya. Umaasa sila na may darating na Mesiyas, pero hindi nila alam na si Jesus pa yon. Alam nila may Mesiya, may Kristong darating, pero hindi nila alam na si Jesus iyon. Kaya nung sinasabi dito sa verse 23 na mula dati hanggang bago dumating si Jesus, nakakulong ang lahat. Sa ilalim ng kautusan, kinukulong tayo hanggang dumating yung tagapagpalaya. Yung persona ng Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo. Yan ang ginagawa ng kautusan. Verse 22 to 23. Kinukulong tayo dahil sa kasalanan. It holds us captive. Pero pansinin ninyo na meron munang kasalanan bago kinulong. Hindi yung kautusan yung dahilan. Hindi yung kautusan yung problema. Kinulong kasi may kasalanan na previously. Hindi sila nagkaroon ng kasalanan nung kinulong. Hindi. Nung binigay yung, bago pa dumating yung kautusan kay Moises, meron ng kasalanan. Bago pa dumating si Moises, from creation at fall, meron ng kasalanan. Ang pagpatay ay pagpatay na bago pa si Moises. Nung pinatay ni Cain si Abel, hindi pwedeng sabihin ni Cain, oops, hindi naman to bawal. Hindi. Meron ng kautusan. Bago pa dumating yung 10 utos kay Moises. There is already sin before the imprisonment. Kaya nga kinulong kasi meron ng kasalanan. At alalahanin natin, ang batas ni Moises ay hindi tayo kayang palayain. Ang batas ay hindi nagpapalaya.
ang batas ay nagkukulong. At ang pananalig kay Kristo ang nagpapalaya. Yan ang intensyon ng Diyos sa kautusan. Ang kautusan ay nilalayo ng Diyos upang hatulan tayo bilang mga kasalukuyang lumalabag. It convicts us of our present guilt. Yun ang ginagawa ng kautusan. Pinapakita sa atin, guilty ka. Guilty tayo. Alam nyo ba na binalita to sa CNN na sa Norway, doon yung tinagurian na merong the world's nicest prison. Pinakamagandang bilangguan. Doon yun sa Norway. Walang gwardya, walang fences, yung mga nakakulong doon, sila ang may hawak ng sarili nilang susi sa kulungan nila. Meron pang beach kung saan pwede silang maligo at mag-sunbathing kapag summer. Maraming lugar para mangisda sila. Meron pang sauna. Meron pang tennis court. At lahat ng mga nakakulong doon na 115 na mga prisoners ay nakakulong doon dahil sa mga kasong murder, rape, human trafficking, heroin, at iba pang mga crimes. At ibang mga bansa ay nag-iisip na maganda yung ganitong uri ng kulungan o bilangguan. Kasi ang iniisip ng ibang bilangguan ay dapat maging rehabilitational daw. Yung bilangguan ay dapat tinatawag nga ngayon na correctional. Tinatawag na reformatory. Anong purpose nun? Iniisip nila, kapag kinulong sila, doon sila mareredeem. They will be redeemed by imprisonment. Ang layunin nila ay baguhin yung buhay, i-redeem yung mga lumabag sa batas. Alam nyo, nung sinabi ng Galatians, yung salitang, the law imprisoned us. We are held captive. Hindi ito yung tinutukoy ng Galatian. Hindi ito yung tinutukoy ni Pablo na uri ng pagkabilanggo. Dahil ang orihinal na layunin ng Diyos sa kautusan niya ay hindi reformasyon, kung hindi isiwalat yung kasalanan, isiwalat at parusahan yung mga nagkakasala. Yan ang orihinal na intensyon ng Diyos. Ang intensyon ng Diyos sa kautusan ay isiwalat yung kasalanan. Totoong magkaroon ng kumbiksyon ng kasalanan. Hindi masiyahan. Hindi parang okay lang na kapag narinig mo yung kautusan ng Diyos, aba, okay ako. Hindi yan ang intensyon ng Diyos. Kabaliktaran ng mga pag-iisip tungkol sa bilangguan sa atin ngayon. Ang mga bilangguan ay nilalayo na ihiwalay yung mga nakondena at hindi nakondena. Yan ang intensyon ng kautusan. Ang bilangguan ay para ihiwalay yung mga guilty sa hindi mga guilty. Ang intensyon ng bilangguan ay ihiwalay yung mga gumawa ng krimen at mga hindi nakagawa ng krimen. It divides. It separates kung sino yung mga lumabag. At ang mga kriminal, ang mga prisoners, kahit anong claim nila, inosente ako, inosente ako, inosente ako, pero sa oras na sila ay hinatulan na nagkasala, sila'y nagkasala. Ang kautusan ng Diyos ay palaging tama. Hindi ito nagkakamali. Nang ikinukulong. At yung kautusan ng Diyos ay hindi nababayaran.
At yung kautusan ng Diyos ay hindi natatakasan. At yung kautusan ng Diyos ay sakop tayong lahat. Hindi ito nagkakamali. Kung ikukumpara dun sa mga civil law na meron tayo, hindi ito nababayaran kung ikukumpara sa ibang mga kapulisan. Pwede ka bang magbigay ng lagay sa batas ng Diyos? Pwede mo bang sabihin sa Diyos, Panginoon, palagpasin mo na ako ngayon lang? Pwede mo bang sabihin sa Diyos yon? Pwede ba natin sabihin sa Diyos, Panginoon, isa lang, lumabag ako ngayon pero wag mo muna ako ikulong. Hindi. Ayan ang pinaka-intensyon ng Diyos sa kautusan. It's not to reform, but to expose and to punish the guilty. Naranasan mo na bang makulong? Lahat tayo at lahat ng tao ay nasa ilalim ng kautusan ng Diyos at isiniwalat bilang makasalanan. Galatians 3:23, noong hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo para tayong mga bilanggo. Binilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ito yung hamon sa atin. Huwag mong tratuhin ang kautusan bilang paraan ng kaligtasan. Kilalanin mo ang kautusan bilang bilangguan na nagsisiwalat ng kondemnasyon mo. Yan ang pagtrato mo sa kautusan. Huwag mong sabihin ang pagkaasa ko ay pagsunod ko. Huwag mong sabihin yung pag-asa ko ay dahil meron akong ginawa para sa Diyos. Huwag mong sabihin na yung mga pagsunod ko ang sarili kong kaligtasan. Hindi. Yan ay mismong bula ang turo ng mga Judaizers doon sa Galatians. That is what the false gospel teachers miss. Na-miss nila. Hindi nila tamang naintindihan na ang purpose ng law ay expose tayo at hindi maging kaligtasan. Ang pinapakita at hinahayag ng kautusan ay ang ating kasalanan, pagkabulag, pagkamiserable, pagkaignorante, ang ating galit sa Diyos, ang ating kamatayan, ang ating impyerno at ang ating kondemnasyon. Yan ang isinisiwalat ng kautusan. At sinisiwalat ng kautusan ang mga yan dahil sinisiwalat ng kautusan ang kabanalan, kadalisayan ng Diyos. The law is the expression of the righteousness and holiness of God. Kaya para tayong si Isaiah. Nung nakita ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos, nakita niya yung karumihan niya. Yan ang ginagawa ng kautusan. Kapag nakita natin yung kautusan, yan ay ang kabanalan ng Diyos. At kapag humarap tayo sa kautusan na ekspresyon ng kabanalan ng Diyos, mapapasiwalat yung mga kasalanan natin, makikita natin yung sarili nating mga paglabag sa Kanya. Kaya ang kailangan natin ay hindi lang panlabas na reformasyon. Ang kailangan natin ay pananalig sa nag-iisang tagapagligtas at kumapit sa pangalang Hesukristo. May kilala tayong isang kapatid na palaging pumupunta sa kulungan, si Jesse Torres, isang kapatid natin na mangangaral doon sa Emmaus Reformed Baptist Church, na kada Saturday, pupunta siya sa mga kulungan. Nagbibigay siya ng mga donations, tapos nangangaral siya ng ebanghelyo doon sa mga kulungan na yon. So minsan sana ma-invite natin siya, no? So, pero yun yung ministry niya. Ang ministry niya, mag-preach ng gospel sa mga bilanggo, sa mga convicted. At alam nyo, ganito yung totoong itsura ng lahat ng pangangaral ng ebanghelyo. Ang lahat ng tunay na pangangaral ng ebanghelyo ay pangangaral sa mga nakakulong. Kung wala ka pa kay Hesukristo, nakakulong ka. At ngayon, nangangaral tayo sa mga nakabilanggo.
Nangangaral tayo sa mga nakakulong sa ilalim ng kautusan dahil sa kasalanan. If you are not in Christ, you're proven guilty under the law. Pero ang mabuting balita ay ang ebanghelyo. Kung ang kautusan hinahayag yung kasalanan natin, ang ebanghelyo hinahayag yung awa ng Diyos. Ang ebanghelyo hinahayag yung biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyo hinahayag yung pag-asa sa Diyos. Bakit? Ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay ang Diyos na ipinadala yung kanyang bugtong na anak para mamuhay dito sa lupa ng perpekto, mamatay sa pwesto ng mga makasalanan at bumangong muli sa ikatlong araw para sa ating pag-asa. At ngayon siya ay nasa kanang kamay ng Diyos at naghahari at babalik para sa magpakailanman. Yung sakripisyo ni Hesukristo ay pag-ibig ng Diyos. Doon ka kumapit, huwag sa pagsunod mo. Yung perpektong pagsunod ni Jesus ang kaligtasan mo, hindi ang pagsunod mo. Yung sakripisyo ni Jesus ang ebanghelyo mo, hindi yung sakripisyo mo. Si Jesus yung tagapagligtas, hindi ang kautusan, hindi ikaw. Kaya sa Kanya tayo umasa. Sa Kanya tayo manangan. Huwag kang makontento na nasa ilalim ka ng pagkabilanggo sa kautusan. Lumaya ka sa iyong kasalanan. Kay Hesukristo lamang. Pangalawa, hindi lang binanggit ni Pablo yung kautusan bilang bilangguan, binanggit niya rin yung kautusan bilang tagapag-alaga. Ang tawag niya sa kautusan ay guardian. Makikita natin yan sa verse 24 at verse 25. Dalawang beses binanggit ni Paul yung bilang prison. Dalawang beses niya rin binanggit yung law bilang guardian. Yung salitang guardian ay yung pedagog na sa panahon nila, ito ay isang alipin. Yung alipin na yon, pinagkakatiwala nila yung anak nilang lalaki doon sa alipin na yon. Yung alipin na yon, siya ang magiging tagapag-alaga doon sa anak nila. Normally, mula 6 years old hanggang 16 years old. Pinapaalaga nila. Siya ang nagte-training. Dinadala niya sa eskwelahan, tinuturuan niya, dinidisiplina niya, maging yung guardian na yon ay binigyan ng otoridad ng magulang, ng ama, na pwede niyang paluin. Pwede niyang kastiguhin yung anak niyang lalaki. Yung mga anak na babae, hindi pinapaganon pero yung anak na lalaki, pinapaganon. Binigyan ng authority, you can punish him. Pero anong purpose? Kasi yung bata ay tinitrain mula doon sa 6 years old hanggang 16 years old, tinitrain para maging handa siya sa kanyang pagiging matanda. So isipin nyo yan after 16 years old, 17, ang turing na sa kanila noon ay meron ka ng adulthood. So, yun ang hinahanda sila para doon. At meron mga diwa dito sa talata natin nung mana. Ano? Sinabi ni Pablo, ang kautusan ay parang isang tagapag-alaga para ihanda tayo doon sa pagiging tagapagmana. Hindi pwede yung magmamana ay hindi dumaan doon sa pag-aalaga ng tagapangalaga. Pero tinuturo nito yung prinsipyo na ang kautusan ay mas mataas sa atin. Katulad na yung alipin ay mas mataas doon sa anak, temporarily. At yung kautusan ay nasa binigay ng Panginoon bilang isang pansamantala na tagapangmangalaga para ihayag sa atin yung Panginoong Hesukristo. The law serves as a guardian. Anong ginagawa ng kautusan? Kinakastigo tayo. Tinatama tayo. Hinahanda tayo para tayo ay lumapit doon sa Panginoong Hesukristo. Pero bago tayo tumuloy, gusto ko ipaalala na nung sinasabi dito ni Pablo na ang batas ay parang isang tagapag-alaga, yung pagiging pansamantala niya, hindi natin tayo naniniwala na yung kautusan ay tumigil
at hindi na tayo nasa ilalim nun ngayon. Higit sa lahat, yung moral na utos ng Diyos. Dahil merong mga naniniwala na hindi na daw applicable sa atin ngayon ang 10 utos. Kasi tumigil na daw yon. We do not believe that. Ang tumigil ay yung mga seremonyal na kautusan. Ang tumigil ay yung mga pambansang utos sa Israel. Pero naniniwala tayo na nagpapatuloy hanggang ngayon sa atin yung moral na utos ng Diyos. Ito ay walang hanggan na mga refleksyon ng Diyos. Pero maging yan, maging ang moral na utos ng Diyos ay isang daan ng pagkakastigo sa atin para ihanda tayo na lumapit kay Hesukristo. Itong kautusan na to, hindi siya yung daan ng kaligtasan. Itong kautusan na to ay kinakastigo tayo para maisip natin na kailangan natin ng tagapagligtas. So itong kautusan, imbis na maging daan, ito'y nagsisilbing tagapag-alaga sa atin, na sumusumbat sa atin, na naghahanda sa atin sa paraan ng pananampalataya. The law is a guardian that reprimands us and that prepares us to the way of faith. Hanggat ang isang tao, iniisip niya, hindi naman siya mamamatay tao, hindi naman siya nangangalunya, hindi naman siya nagnanakaw, susumpa siya na matuwid siya. Ang isang tao, hanggat hindi siya nakakagawa ng isang malala na krimen, malala na kasalanan, susumpayan na siya isang mabait at mabuting tao. At papaano siya ibababa ng Diyos? Papaano siya papagpakumbabain ng Diyos? Ang batas ng Diyos ay isang martilyo ng kamatayan. Ang batas ng Diyos ay isang kulog at kidlat ng galit ng Diyos para ibaba ang mga nagmamataas na sinasabi nila, handa na ako. Hindi. Ang batas ng Diyos ay binigay doon sa bundok ng Sinai. At nung binigay yon kala Moises, punong-puno ng usok, ng kidlat, ng tunog na malalakas, para punitin yung lahat ng mga pagmamataas sa harapan ng Diyos. Hanggat ang isang tao, iniisip niya na siya ay palaging tama, siya ay magiging mapagmataas at aasa siya sa kautusan. At tatanggihan niya ang biyaya, tatanggihan niya ang awa, at tatanggihan niya ang mga pangako kay Hesukristo. At yan dapat ang maging epekto talaga ng kautusan hanggang ngayon. Dapat ito'y maging bundok ng Sinai sa atin. Pag naririnig natin yung pangangaral ng kautusan, kailangan nating isipin na parang nasa paanan tayo ng bundok ng Sinai habang binibigay ng Diyos yung kautusan kay Moises. Dapat isipin natin, mamamatay ako dito sa purong kabanalan at kadalisayan ng kautusan ng Diyos. At dapat yun yung magdala sa atin na gustuhin natin ang awa. Na lumapit tayo sa biyaya, na hingin natin sa Diyos, what shall I do to be saved? Yun ang dapat na magdala sa atin doon. Merong isang batang mayaman, young rich ruler dun sa Gospels, lumapit siya kay Jesus, sabi nung batang yun kay Jesus, kabataan siya, hindi siya yung batang bata pero young adult, pero lumapit siya sa Panginoong Jesus, sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko para ako ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ng Panginoong Hesus, gawin mo to, gawin mo yan. Yung 10 Commandments. Alam yung sabi niya, nagawa ko lahat ng yan. At sabi ni Jesus, may kulang ka. Ibigay mo yung lahat ng pagmamayari mo sa mga nangangailangan at sundin mo ko. Nalungkot yung lalaki. Bakit?
Na-realize niya, makasalanan siya. Na-realize niya, hindi niya nasunod lahat. Na-realize niya, hindi pala siya matuwid. Pero anong ginawa niya? Lumayo siya kay Jesus. Nung nalaman niyang hindi siya nakasunod, lumayo siya kay Jesus. He left. Hindi yan yung purpose ng kautusan. Ang purpose ng kautusan ay ihayag tayo, hubaran tayo sa pagmamataas natin, hubaran tayo sa katwiran na iniisip na meron tayo, at yun yung oras at tamang panahon para lumapit kay Jesus. That's the exact moment to come to the Lord Jesus Christ. Hindi yun yung tamang panahon para lumayo kay Jesus. Yun yung tamang panahon para lumapit kay Jesus. Pero ang ginawa ng batang mayaman, lumayo siya. Kaya ito yung dapat natin gawin, na hayaan natin na yung pagtatama ng kautusan, paulit-ulit ang magpanariwa na kailangan nating manalig kay Kristo lamang. We feel the Sinai lightning, the Sinai thunder of the law every time we read the Word of God. Pag binabasa mo yung kautusan ng yung Biblia, ay naku, hindi ko nagawa to, ay mali ako, ay nagkakasala ako. Pag nakakapakinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos, ay mali ako, ay nagkasala ako. Alam mo kung para saan yun? Para saan yung law na yun? Para lumapit ka kay Jesus. That's a purpose. Hindi ibinigay yung kautusan para ma-expose yung kasalanan, tapos tumalikod kay Jesus. Hindi, lumapit kay Jesus. That's the very purpose of the law. It is a guardian. Tagapag-alaga. Na pagkatapos yung bata ay paluin at itama ng guardian na yun, pag dating niya sa wastong gulang, ibabalik siya sa kanyang ama. Ito na po yung anak niyo. Yung kautusan ay dapat magsilbing ganun sa atin. Tayo ay isisiwalat yung immaturities natin, isisiwalat yung kasalanan natin, isisiwalat yung isipan natin, isisiwalat yung motibasyon natin, isisiwalat yung puso natin, isisiwalat yung karumihan natin, at pagkatapos, dalhin tayo kay Jesus. Ito yung tagapagligtas. Ihanda tayo. Dahil sila lang na handang lumapit sa tagapagligtas ay sila na nakakita ng sarili nilang karumihan. Sila lang yung handa. Walang taong matuwid yung tingin sa sarili na maituturing na handa na lumapit sa Ebanghelyo. No. No one who is self-righteous is ready to come to the Lord Jesus. Kailangan muna ay hatawin siya ng kautusan para siya'y maging handa na lumapit sa naglilinis at nagliligtas na Hesukristo. That's why, brethren, mga kapatid, mga mananampalataya, we go to the Lord Jesus again and again. Lalapit tayo kay Jesus ng paulit-ulit. Bakit? Kasi nakikita natin yung sarili natin na lumalabag ng paulit-ulit. Pag nakita mo na lumalabag ka, lapit ka kay Jesus. Lumabag na naman ako, lapit ka kay Jesus. Lumabag ako, lapit ka kay Jesus. That's the purpose of the law. Ayan ang pinaka dahilan kung bakit merong kautusan. At sa Pilgrim's Progress, merong doon sa sulat ni John Bunyan na Pilgrim's Progress, sa kanyang book, may karakter na pangalan ay si Christian. Dumaan na siya doon sa narrow way. Papunta na siya doon sa krus. Papunta na siya para sa kaligtasan. Pero may nakasalubong siya. Ang pangalan na nakasalubong niya ay si Mr. Legalist. At etong si Mr. Legalist, ang sabi sa kanya, yung daan ay nandoon sa bundok ng Sinai. Doon ka dumaan sa bundok ng Sinai. Naniwala naman agad itong si Christian. Dumaan siya doon sa bundok ng Sinai, akyat siya ng akyat doon sa bundok.
Pero habang umaakyat siya, nakikita niya parang pataas ng pataas yung bundok. At para siyang malalaglag. At puro kulog at apoy at kidlat. At nung oras, yung panahon na pagod na siya, hindi siya makarating sa tuktok, nagpahinga muna siya. At nung nagpahinga siya, biglang may isang lalaki na kumakaripas ng takbo, lumapit sa kanya, sinapak siya. At pagkasapak sa kanya, tumumba siya. At nung tatayo na ulit siya, binugbog na naman siya at tumumba na naman siya. Paulit-ulit. Tatayo siya, hasapakin siya, bagsak na naman siya, tatayo siya, sapakin siya, bagsak siya. At ang pangalan ng lalaking yon ay si Moises, na sumisimbolo sa kautusan. At pagod na si Christian. Ang sabi ni Christian, maawa ka naman sa akin. Maawa ka naman sa akin. Hindi ako makatayo. At alam niyong sabi nung lalaki, I do not know how to show mercy. Hindi ako marunong na magpakita ng awa. Yan ang kautusan. Yan ang kautusan. Wala tayong matatagpo ang awa sa kautusan. Ito'y pababagsakin tayo at makikita natin yung sarili natin na hindi natin kayang tumayo, na hindi yun yung daan. At alam nyo, tumigil lang yung ganong paulit-ulit nang dumating si evangelist. Dumating si evangelist, umalis yung lalaking yun at tinama niya si Christian. Sinabi niya kay Christian, di ba sabi ko sa'yo, hindi yan yung daan. Ito yung daan, papunta sa krus. Hindi yan ang daan. Hindi ang kautusan ng daan. Pero doon na-realize ni Christian at meron tayong aral na makikita katulad ng pinapahayag dito sa Galatia. Ang kautusan ay patutumbahin tayo para malaman natin na hindi natin kaya. At tayo nasa kondemnasyon sa ilalim ng kautusan, pero ito'y magtuturo sa atin at magpapaliwanag sa isip natin na kailangan natin ng tagapagligtas. At dun sa tagapagligtas na yon may awa. He knows how to show mercy. Ang Panginoong Hesukristo. Walang awa sa kautusan, pero mayroong awa sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa inyong habag at grasya sa amin sa oras na ito. At hinihiling po namin na magkaroon kami ng kaliwanagan. Ano ang kautusan at ano ang Ebanghelyo. At kami madala ng mga litrato ng kautusan para malaman namin, O Diyos, hindi ito ang pag-asa namin, kundi si Jesus. At sa Kanya kami kakapit at hindi sa sarili namin. Pinupuri ka namin, aming Ama. Ikaw lang ang makapaghahayag nito sa puso namin sa pangalan ni Jesus. Amen.